Po. Sabi dito sa may pinakauna, lahat ng personnel na involved must have attended an appropriate confined space entry training. Ito po. And yung nabanggit po ni Sir kanina, tama po yun. Only authorized personnel allowed and of course completed and passed the training of confined space entry. Okay. Pangatlo, ang area daw po has been gas tested. No? It must be monitored and controlled frequently within the limit set of occupational exposure. Tamang sabi nga po kanina, kapag mayroong welding works, may mga carbon monoxide and other atmospheric hazard na kailangan i-monitor time to time. Pero if the level of oxygen and atmosphere is in the normal level 0, okay lang po na yung may suot na 4X na entrant na nasa loob ang kailangan na nagmumonitor. Hindi na po kailangan may pumuntang may dalang 5X pa na tao na i-monitor time to time if the range of the atmospheric sa loob ng confined space is normal. Pero wag mong kakalimutan na yung entrant na naglilid sa loob, suot yung 4X gas. Kasi baka mamaya magkaroon na abnormalities. Tumunog, pakita ko anong level na tumataas. Mabilis silang makakalabas ng confined space. Ensure natin yung PTW regulation na meron. Meron po tayong PTW regulation na procedure na sinusunod. At syempre, ano yung mga katuwang nito? Yung risk assessment o yung ating ginagamit ng job hazard analysis. Pagkakakambal po yan. Lahat ng hazardous energy sources are controlled. O kung may kailangan tayong i-isolate, no? Makikipag-kaugnayan tayo saan? Sa ating operating team. Ensure lang natin na lahat ng energy isolation at kung kailangan, isolated. Okay? Kung kailangan ng i-purge of the effluent, there is no system. PPE shall be provided and made available for use. Required PPE po hindi lang po yung basic PPE na lagi natin sinusuot kapag naglalakad po tayo doon sa ating mga kalsada. Pumunta tayo ng boiler area, so meron pong required PPE para po sa ating confined space. Lalabas po lahat dyan sa risk assessment. Depends on the hazards and risk ng ating activity. Workplace must be ventilated, okay po, and illuminated. Must be sufficient and safe level. Siyempre yung ilaw. Okay, so tama ba? Hindi dapat nag-iinit yung illuminated. Yung gamit nating ilaw sa loob ng confined space because it generates heat also. Doon sa temperature ng taong nasa loob na nagtatrabaho sa confined space. LED na ba? Pwede. Ano yung requirement nating electrical guide sa ating kumpanya? Okay, mostly kasi yung ginagamit natin dati yung ilaw na sobrang taas, yung heat na nagbibigay sa loob ng confined space. So, it generates dito sa loob. For example, dito sa confined space, nagdadagdag pa ng init na na-absorb ng katawan ng personnel. And it can cause what? Pagtaas ng heat level ng tao, it can cause heat stress or pwedeng mag-lead pa sa heat stroke. So, ventilation, kaya minsan pag nasa boiler or nasa mga areas tayo may, for example, outage, may activity sa loob, talagang bine-ventilate dyan. Okay? Ilalagay natin ng mga engineering controls or kung kailangan natin ng natural ventilation. So ano po yung ating control for that? Ensure po natin po na may ventilation and illumination. Each entry point shall have one dedicated entrance. Sir, tanong. Sir, tatlo yung butas. Isa lang po yung aming attendant or yung ano sabi kanina, yung hall watcher. Sir, kailangan ba namin mag-provide pa ng dalawang hall watcher? Yes. Okay po. So kung yun po ay tatlong may butas at lahat po yun ay entry and address of the personnel from the confined space. Dapat po, meron po tayo doon na attendant o yung tinatawag natin hall watcher. Sir, sumakit yung tiyan ng hall watcher. Aalis. May papalit. Helper. Pwede? Hindi. Hindi pwede. Same competency po dapat yung papalit. The level of the competency na alam po yung ginagawa trabaho at umattend din po ng confined space training. Okay po, sumakit dyan. Punta CR, iniwan. Abandonment of duty. Okay po. Ano yung hawak ng hall watcher? Confined space monitoring? Alarm. Sheet. Entry lock sheet. Bakit? Ang ginagamit? Time to time, sir. Time to time. Okay. May lalabas na entrant. Kasi CR, bawal lumihi sa loob eh. Maglabas, sa oras na hindi pa bumabalik. Saan pumunta? Umuwi. Nakalagin, na monitor, hindi na bumalik. Pag nagkaroon ng head count pagkatapos ng confined space, tama ang bilang?
Kasi meron kang monitoring entry latch sheet. Yun po yung laging hindi pwedeng bitawan ng attendant at hall watcher. Tandaan, sabi ni Sir Basil kanina, walang pwedeng mag-rescue yung attendant or hall watcher. Masasama ka lang kapag nagtawag naman. Pag nagkaroon ng problema, sino tatawag sa rescuer? Sino tatawag sa ART? Wala. Baka 1 oras, 2 oras pa kayong makita doon sa loob na nahilo na kayo. So ang sabi ni Sir Basil na ang unang first person na tatawag na emergency ay yung hall watcher. Okay po tayo doon? Ito po yung sinasabi kanina ni Sir Jan, yung ID passport. Ensure po natin, especially to our contractors na they are trained to perform yung ano po yung kanilang responsibility for confined space. Pag po yan, wala kami nakita competency ID o kanilang passport, work at heights lang, wala pong confined space. During this assessment pa lang po at initiation of PTW, sinecheck na po yun ng nagsusupervise of activity. Linawin lang po natin sa GMIC at GNPD, yung entry supervisor, siya po ang nagpapatrabaho. Okay po tayo doon? So sa iba po kasi nila na nangyayari, yung safety na supervisor ang nag-lead of the activity. Okay? Sa atin, yung nagpapatrabaho, yung proponent mismo, tayo po ay may hawak na contract. Andito kami, safety, bago pa yung pasukin, meron po tayong 5X na gas tester na sinecheck natin. Okay po, sila Sir Jansen, sila Sir Roel, sila po yung mag-check initially, no, so the level of gas test natin. Okay po. Entrance should wear properly calibrated personal multi-gas detector, yung ating ginagamit na gas tester. At dapat po ay bank test. Meron pong green mark check doon sa ating motor. Pero kung hinad-over sa atin yun, kailangan ay meron po tayong makita ng indicator. Pero better na lang na ibang test na natin. Adequate barricading and incident prevention signs must be provided as applicable. Kailangan po meron po tayong mga signages at meron po tayong mga demarcation tape na nag-i-indicate na meron po tayong confined space doon at meron pong hazard doon na naka-isolate. If hindi tayo involved doon, huwag na po natin tawirin, huwag na po natin puntahan. Baka yung utang ko kay Sir Ernest na 500, bukas na lang. Okay? Kasi hindi ako involved sa confined space activity nila. Kaya may barricade doon, may signages, at merong nangyayaring toolbox meeting doon sa area. Kikita niyo po yung picture, that's the infographic. Sir? Sabi yung wearable na personal multi-gas monitor, required siya for gym, pati-contractors. Yes po. Basta papasok sa confined Confined space, yung entrance, sir. Paano kung wala sir? Paano po wala? Walang available na gano'n. Hindi po natin Di ba? kailangan po May available. Sa atin sa may available tayo. may available tayo. Meron. Correct. Yung Kaya pinakita sa po, site natin sa gym, nagpapayang. kung wala tayong 4XR, ito pasok natin yung 5. Papayaran na. Hindi po pwede. Baka magkaroon ng problem, hindi po pwede yung amoy-amoy lang. Na baka okay lang, amoy nilaga. Pero sir, paano pag nag-gas test naman dito? Okay naman sir, kapag nag-gas test naman natin, hindi na kailangan puntahan ni monitor time to time. Yung nasuot na lang na 4X sa loob. Ang mag-monitor. Hindi mo pwede Basta sir, kahit nag-gas test o hindi, required yung wearable na continuous sa loob. Meron tayo sa loob na meron sa hawak. Baka po kasi may problem na nagkaroon ng regularity sa loob. May biglang toxic atmosphere doon. Huwag naman, biglang nag-insert. Tapos, after 2 hours, nagkaroon ng suffocation. Mahirap. Yan, alam. Anong data natin? Para tayong parameters na nakikita. Diba? Ito po, emergency rescue plan na kaya po dapat kapag may confined space, inform natin palagi yung ating rescue team. Para just in case may mga nakaprepare po tayo mga split board or any rescue equipment, huwag naman sanang magamit. Okay? Pero importante, at least aware na may confined space activity na nangyayari sa ganitong area, the ART team are prepared. Huwag naman sana ma-activate, pero just in case of contingency, nandyan sila for to rescue. At alam nila kung ano yung area ng confined space, ma-assess nila if anong kind of rescue yung kanilang gagawin. Pakilagay po ano to, kasama po sa sulat natin. Bawal po yung mga
ignites, no? So, no smoking, torches, or any flame of confined space. And activities involving welding or cutting inside of the confined space require separate permit. Yung hot work, okay? Confined space which is left unattended must be protected with barricade, nabanggit na kanina. Okay, using warning signs. And of course, all entry points must be provided with adequate means of ingress and egress. No? Yung ating mga standard ladders or ano pa yung mga. Hindi po pwede yung mga lubid lang parang pole dancer na bababang pa ganun sa confined space, mga kapatid, no? Hindi po ganun. Meron po tayo required and mga tamang ginagamit ng mga materials and equipment for the ingress and egress for the okay po. So, ito lang yung ating reminder for the pwede Tagalog, walang problema. Basta malapit at napupunto. I-checkan po natin yan. Familiar ba tayo sa ano? IDLH? Immediate dangers, life and health. Okay? Ito yung may imminent dangers at bakit ano? Yes, Yung pwedeng may okay, tandaan po natin. Baka lang nababanggit yung IDLH sa mga any terminologies sa ating mga activities. That's the immediate dangers to life and health. IDLH. Okay po. CBA, self-contained breathing. APA, TUS. Okay po. Hindi po self-breathing bubbles, aparatos. Ang ba ko nilagay dito? Okay. Sige. Employee who has been trained and licensed or certified to do the task as duly authorized by the employer. Qualified or authorized? Qualified and all. Duly authorized by the employer. Authorized. Dahil quality po nito. Magkaiba po ang qualified at saka authorized. Okay po. Range at which the gas will burn or explode. Flammable oxygen range or flammable explosive range. Ito na. Flammable explosive range. Okay po. So, sige sa mga pinagpipilian. So, yun na po ang reminder natin at huwag mong kalimutan yung roles and responsibility ng entrant, ng attendant, at saka ng ating hall watcher. Okay? Hingin din natin na yan dito sa ating exam. Alam ko, na-take note ng iba yung mga. So, kailangan po yan dito. For you na masagutan natin dito. Tagalog, wala pong problema. Pero kayo po ang bahala kung saan kayo. Siguro yung sa test 1 na lang, isa po. Ay, garantro na lang niya para at least papamilya lang din tayo. Lahat naman din yun na-discuss na. Then after this one, pakita lang namin sa yung sa tapos mag. So tapusin ko na muna. Tapusin nyo na. Sige. So, run through lang natin, true or false, 15 items. So, must review. So, number 1, air becomes asphyxiating when there is not enough oxygen to breathe. True or false? True, okay. Confined space is considered a space that is large enough to enter, has limited or restricted entries or exits, and is not designated for continuous occupancy. True, okay. Confined spaces are dangerous because they could contain hazards in the air, trap you inside the space, contain slip and fall hazards, and contain hazards that you might be unable to see. True. Hazards in the air of confined space can be asphyxiating, toxic, flammable, and explosive. True. Mechanical equipment could accidentally restart in a confined space, thus creating a safety hazard within the confined space. Excessive noise can be a possible hazard in confined space. Excessive noise. True kasi alam ko ang limit is 85. Anything beyond that, so either confined space or sa labas, considered hazard na siya. Flammable or explosive. Atmospheres contain gases, vapors, dust in concentration great enough to ignite or combust. True or false? True. Examples of engulfment hazards include soil around excavation, grain in silos, and powdered materials in a pit. True. 9. It is never okay for an untrained worker to enter a confined space. True.
True or false? You see that both workers have collapsed. Ano gagawin ninyo? Talon. Collapse na rin. You would call for help, then go in. True or false? False dapat yun. So, ano gagawin? Good lang. Call in. Oo. Wait. Or, non-entry rescue. The people that die each year from confined space incidents, many of those are people trying to rescue injured entrants. True. Grain silos are not confined spaces. False. A permit required confined space does not require a permit to be filled out and posted if you are only going right in and right back out. Ano? False, kasi permit required kahit kamay, pwede. A non-permit confined space is a confined space that does not contain or have the potential to contain any hazards capable of causing death or serious physical harm. True or false? True. 15 last, if you have concerns about confined spaces, you should report your concerns immediately to management within the facility. True dapat yun. I-report eh. Kahit for visitors, I think sa orientation sabi, anything that happens within the facility can affect you, so report it. Sige na.
May harness yun. So, ito yung tripod natin. Ang head clearance na kailangan, mga 9 feet. Pero pwede siyang mas maiksi. Depende dun sa clearance nung sa taas. Sa ceiling. So, maximum 9 feet siya. So, mas maganda kung mas mataas para may leverage kayo para maipasok yung entrance dito sa gitna. So, may dalawa siyang attachment. Isa yung winch for lowering lifting ng personnel and materials. Yung isa, tinatawag na rescuer. So basically, SRL siya. Familiar kayo sa self-retracting lanyards? Ano yun? Hindi pa. So, yung mga self-retracting lanyards, bale, consider siya na mga mechanical na lanyard. Di ba yung lanyard, usually, yung nakikita nyo na may snap hook. So, ang mga self-retracting lanyards, nag-a-adjust siya. Pero kapag biglang nahulog yung worker o nadulas, naglalak siya on its own. Naglalak siya. So, nag-work siya parang seatbelt. So, maglalak yung mechanism dito sa loob to prevent you from further falling mo sakali. So, ang special dito sa SRL na to, kaya siya tinatawag na rescuer, meron siyang rescue mode. So, if ever yung attendant, sabihin natin na dulas or nahulog yung entrance sa baba, isi-switch lang niya yung SRL. Pwede kayo lumapit May mode dito na parang yung red cross siya. So, once na-engage yung mode na yon, magiging winch na siya. So, may tanong kanina na yung entrant, kailangan bang laging naka-hook sa lifeline niya kung sakali? Ang sagot namin is, ideally, if it allows, kasi yung application na to, more of sa vertical yung opening. So, pwede siyang, pagbaba niya, pwede siyang mag-roam around sa space sa baba. Ang limitation lang niya is, kapag horizontal yung opening, ang hirap naman ikaladkad. For example, mga 20 feet away, nag-collapse yung worker. So, kakaladkarin mo using this one para baka mag-cause lang ng additional injuries doon sa worker. Baka mas maganda, kailangan pumasok talaga with complete PPEs yung rescuers. So, questions? Volunteer? Parang may narinig akong harness. So, ilang maximum weight nga po ang tayo? Maximum weight is 180. Basta isang tao, sir. Isang tao. Yung winch, kaya niya 220. Sa mga Amerika lang. Sige ako. Hindi lalaman sa Amerikano. Hindi, produkto nila to, ano siya, ANSI. So, 180 ang rating. Pero syempre may safety factor na yun sa kala. So, kung walang mag-volunteer, sir, mag-proceed tayo sa, may gusto kong i-discuss, sir. Siguro habang hinintay yung harness, quick review lang tayo sa mga napag-usapan. Para lang ma-test lang natin sa sabit. Para makita nila kung paano yung mag-gamit. Baka may question pa? Dahil sa Tripod. Question. Okay. Tripod, sa ibang na-discuss, let me know lang. Bilang ito magagamit pag pagano. Ang limitation, ang tripod kasi. Sasagot. Sir, sige. So, sige, habang sinisimulan niyo or sinisimulan niyo
yung dalawang Unda, ma'am. attachment Pakibigyan na rin si... kung available yung dalawa, ang orientation is yung rescuer, which is yung nasa switch mo nyo from SRL to winch. Dapat sa likod siya. Likod ng worker natin. So, sorry sir binabaan nyo para mas madali. Tapos yung winch natin sa harap. Since wala siya sa harap, kunyari sa ano siya, naka-attach siya dito. Kunyari ito yung kanyang front D-ring. Sir, subukan mo. Sige sir. Pwede mo yun. Sige, susunod. So, ang scenario is yung worker nakababa siya. So, ang attachment, back for the rescuer, front for the winch. So, once nakababa yung worker, since dalawa yung attachment niya, pwede niyang disengage yung sa harap, yung winch. Tatanggalin ko yung winch kasi yung winch kailangan i-crank para humaba, tapos i-crank back para lumiit. Yung SRL, susunod lang siya kung gagalaw siya. So, assuming nasa baba ka, pwede ka tumayo sir, tapos pumunta ka kay sir. Sige sir, pwede ka. Kung napapansin ninyo, susunod lang siya, magpipid siya ng line. Ayan. Okay na sir. So kung mapapansin nyo, gagalaw lang siya, susunod siya. Once may biglaan na pull, in cases na nadulas siya, nahulog, maglalak agad to, which will maririnig ng attendant, which will alert him na, oops, may nangyari ata. So, pwede niyang i-contact, sir, okay ka lang ba? Anong nangyari? Kung walang response, dapat may preset na agreement na kayo na kung hindi siya sumagot, i-assume mo the worst, ilabas mo na siya. So, pwede mong i-activate yung wind setting nito and lift him up kung sakali. So, sir, pwede mong lift po. So, naka-winch mode na siya. Subukan natin siyang i-lift. Sorry, biting. Hindi ganun ka-dramatic, sir. So, ayun. Once na-i-tax nyo siya, after matanggal from the attachment, pwede nyo ibalik yung SRL mode niya. Thank you, sir. Tanggalin ko na, sir. Makalaman. Salamat. Questions? Busy pala. Tanong ako ng tanong.
hanggang makita nyo ma'am yung naka-slides na parang ano yan, character dyan. Yan. Next mo Josh. Yan. Maki-on nyo ma'am. Up button then on. On. Kasi wala na yung unit sa lato. Yan. Up. Tapos center. Yan. Ay, wala. Yan. Proceed tayo sa bump test and calibration. No? Kanina ni Sir Basil, hindi si LSA or kahit sino manufacturer ang nagsasabi na kailangan i-bump test or ano yung unit natin. No? Based kasi sa International Safety Equipment Association na dapat daw prior gamitin yung unit natin na bump test or calibrate. Ano po ba yung bump test or calibrate? Bakit ba ginagawa yun? Yan. Yung bump test kasi na tinatawag is ang magpe-perform nun kayo dito sa site, pati calibration. Then yung ginagawa namin naman na yearly calibration with certificate. Kaya tatlo yung procedure, no? Bump test and calibrate dito sa site gagawin. Si safety or kung sino man yung inassign niya, magpo-proceed ng bump test or calibration. Then may indicator na pumasa siya, may check mark. Good for 24 hours. Kaya hindi lang siya basta gas detector na gagamitin nyo lang. Once na nakahawak nyo itong unit, tignan nyo kung may check mark. Ibig sabihin na bump test or calibrate. Yun. Then yung calibration with certificate, which is tumadaan na nag-undergo sa amin, yearly. May sticker kami didikit. Yun. Overall checking yun. Inuubaran namin yung buong unit, check namin lahat-lahat. Then may recertification naman yan. Kailangan i-bump test. Ano sa Ibang test mo na. Pagka? Meron kami nag-release sir na Pag bago sir, yun talaga sir. Yung bump test tinuturo dapat sa inyo yun, i-calibrate. Bago gamitin sa site. Kunyari sa ngayon sir, ngayon alas 10. Iba bump test natin to. Then, mag-out kayo ng oras alas 6. Hindi pa siya expert kasi 24 hours eh. Pero may scenario rin kasi sinasabi sila safety na ikaw, hindi mo na ma-report pag nabagsak. Pero i-report mo ba sir pag nabagsak to? Or na-detect na mataas na concentration ng gas? I-report sir. Oh, yan. Buti mo pa yung sir. Pero may scenario kasi Kasi sir, kami yung end user sir. pero may scenario rin po kasi na kailangan natin i-bump test yung unit natin kapag na-detect niya yung mataas na concentrate ng gas. Kunyari, pinaglaruan, tinapat sa tambucho ng gas ng sasakyan. Pag ito, natapat niya yung tambucho ng sasakyan, mag-exit na yung reading ng carbon monoxide. O kaya yung lighter, pinaglaruan nyo, mag-XX na yung reading. Which is nga, yung makaka-apekto sa reading ng sensor. Kaya dapat yon pagka nagkaroon ng subject sa, tawag dito, sa shock, or mataas na contaminant ng gas, kailangan nyo i-bump test or calibrate. Yon, yung good question do regarding doon, nag-out ka na ng 6 p.m. later, sir, yung kasunod na gagamit, hahawakan niya to. Kaya to be safe, pwede mo rin i-bump test para to make sure na okay, kasi hindi mo masabi na nabagsak pala or naka-detect na mataas na concentrate ng gas. Yun. May procedure sir? Oh yes sir, actually ituro natin. Yung bump test nga is qualitative function check. Parang function check lang kung nakakarating yung gas, then once na pumasa siya, okay na, goods na yun. Then yung calibration naman, nagagawin yung calibration on site pag bumagsak sa bump test. Pag pumasa na sa bump test, no need na i-calibrate. Yun. Then ang duration ng calibration kasi ay ng bump test around 10 to 15 seconds lang. Ang calibration naman around 1 minute. Yun. Then yung difference nila, yan, yung bump test nga is function check lang. Considered naman tayo sa calibration, is dalawa siyang function na ginagawa or dalawang step na isisiro niya muna yung reading. Later on, ano naman natin actual. Isisiro niya muna yung reading lahat na na-read niya. Then, saka natin siya papasukan ng ng calgas. Which is may allowable value yung calgas sa sensor. Kaya yan, makikita niya later on paglapit niyo. Pag napasok siya sa allowable, papasa yung calibration. Yan, 100% accuracy ng unit natin.
Kaya importante na nababump test or calibrate. Kaya kung ibang unit yung mga gamit nyo, I doubt na kung safe or ano man. Yan lang. A question regarding sa bump test, calibrate. Calibrate with certificate. Yun. Basta yung bump test and calibrate, on-site gagawin yun. Which is ituturo namin sa inyo ngayon. Sir, Yes, kayo lang po ba ang makapag-testing yan? O kapag bumili kami yan, kasama na po yan? package po. Oo. Package. Then, yung tutorial namin lahat, then yun, yung certificate lahat naman sir. Technical natin. Then, pag naubos yung Calgas, disposable siya, no? Hindi siya refillable. Yung Calgas, pwede kasing pang troubleshoot. Minsan kasi yung sensor, pwedeng na poison, pwedeng na subject siya sa mataas na concentration ng gas. Or, pag, di ba, dahil sa pandemic, mahilig tayong mag-alcohol. Yung alcohol, vapors ng alcohol, minsan napopoison niya yung sensors. So as much as possible kung nag-alcohol kayo, siguro 10-15 minutes bago niyo i-handle yung detector. Tapos to disinfect, moist cloth lang, huwag siyang i-wipe down ng alcohol. So yung instances kapag na-poison yung sensor natin, kailangan siyang i-subject sa calibration. So kaya we suggest na may Calgases kayo on site para at least ma-diagnose or ma-troubleshoot ninyo before sending it out sa amin. At least ma-manage natin yung downtime ninyo. Kung nandito pa siya, tapos ma-troubleshoot ninyo, magagamit nyo agad instead of sending it out papunta sa amin. Kaya importante rin talaga na yung instrument natin is accuracy. Kasi iniiwasan natin dito, halimbawa, nag-grind kayo or something na pagkakala ng tawag dito na ignition or ng gas na meron pala doon sa area sa tank, then magkakaroon ng sunog sa bypass o shortcut natin. Ito mangyayari, ma-apekto, pwede magkasunog or injuries or wag naman yung death. Ayun iniiwasan natin kasi yung property and balitan niya, pero injuries and death ayun yung mahirap. Kaya although hindi kayo yung gagamit o yung tao nyo, dapat aware o ituro nyo lang. Ganyan yun sir. 3 core components lang na meron tayo gas detector. Siyempre NSA, then yung Calgas, and yung regulator. Yan. Yan yung tatlo para ma-proceed yung bump test and calibration. Pero dapat NSA po. Kasi kung ibang brand to, kasi iba rin yung brand nito, hindi namin recommended na, although baka pumasa, pero yung accuracy niya is hindi namin recommended, no? Kasi baka may iba pa kayong brand na ginagamit. Pero guys, NSA po lahat. Then yung pump, Anong yung breast protection niya? IP65, sorry, itong 5S. Kasi may pump type siya, sir, no? Kasi ito yung iniingatan natin malagyan ng tubig. Although may filter siya, mag-error lang yan, sir. Once na mabarahan ng tubig, mag-error. Pump error. Kaya yung sampling line pala, sir, good question pala kanina. Ito yung sampling line. Bago kayo magka-conduct ng sampling line, dapat nakakabit to. Hindi lang pwede ito lang. Yan. Kasi pag ito lang, wala siyang stopper. Ito yung sinasabi kanina ni Sir Basil na may water stop. Itong pump probe nyo. Ito yun. Ito yung pinapalitan. Binablock niya yung water. Water lang. Pero kung may oil, may chance umakyat pa rin. Pero once na mabarahan lang ito siya kahit konti, mag-error na o tutunog na. Kaya, importante nakakabit yung pump probe nyo. Then may spare part to, once na hindi siya washable o reusable dispose agad, then may spare parts naman to. Kaya yun importante rin, no? NSA, compare for other brand or ano man. Si LEL O2H2SCO, o kung may SO2 kayo, meron kaming, kasi may CO2 pa nga usually yan Mayroong 5-in-1 na nasa Calgas na. Hindi niya kailangan natin ng multiple Calgas para i-bump test or calibrate yung unit. Ito, naka 4-in-1 na siya. Actually, yung gas na meron kayo dyan ngayon is 4-in-1. Which is kaya niya i-cater o i-bump test yung isang unit ng isang Calgas lang. Yun. Bump test is 10 seconds or less. Calibration niya, usually mga 1 minute. Yan. Pag proceed ng bump test, kasi isang unit.
Ay, correct, sorry. Mabilis lang. Actually, isang minuto lang, wala pa. Mapuproceed nyo basta kumpleto na yung gamit, no? Then, ito lang. Hand type lang, pagkabit ng regulator. Sa regulator natin, makikita nyo kung may laman ba. Kasi mukhang walang laman, magaan lang talaga. Naka-compress air kasi. Ito, may regulator tayo. Makikita nyo kung may laman. Hand type lang. Yan, naka-motion alert eh. I-disable natin, no? Then ito, meron kayo isa sa GNP dito, no? Kaya meron kayo isa pang kalgas. Ito naman is para sa BOC. Kung familiar kayo, yung volatile organic compound, yung magdali mag-emit. Meron sila si GNPD. Kaya nasama lang ata itong kalgas. Actually, yung unit natin is lahat ng gas na naiisip nyo is pwede nating ilagay dito sa portable natin. Pero yung basic na nakalagay dito sa inyo is yung LEL, O2, COH2S. Ito kasi yung karaniwan na encounter natin sa industry talaga. Yes, sir. Hydrogen na. Oo, pwede sir. Specific. Pero yung inquiry nyo regarding sa hydrogen, meron din kasi kami fixed monitoring na 24/7, kahit wala yung tao doon, ibabato niya lang yung reading kung saan man ilalagay. Eh nga rin yung ni-inquire regarding. Kasi may portable kasi, sa hydrogen, na-expose naman yung tao doon. Maaari, may portable siya pero during nasa area siya. Pero meron kunyari ito sir, ilalagay natin yung unit dito. Then ibabato yung reading doon sa area kung saan yung clear. Meron po kami doon. Ganyan, proceed tayo sa bank test. Newly open nyo lang siya. Then within 10 to 15 seconds yan. Bomb test pass. Buti nyo lang. Eh lang. Good for 24 hours na. Kaya walang reason para i-shortcut natin. Sobrang bilis lang. Oh. Yan, may checkmark siya. Makikita nyo may checkmark sa gilid. Yan. Partnership ng Nike sa amin. Yan, checkmark lang yan. Yan, good for 24 hours na to din. Dahil dito 100% accuracy na unit natin. Same procedure dun sa maliit. Same procedure lang sa maliit na gamit nyo ito. Yan. Ngayon, try natin. Sino pwede mag-try? Para at least yung sino pwede mag-try? May mug, yung magta-try. O yun, ang bilis sa sarili. Starbucks na yung tumbler ni Sir Baso. Yung tumbler ni Sir Baso. Ayun pala yan. Sir, bomb test tayo. Tayo. 100 pesos. Sir, dito mo muna yun. Kasi once na pinlock nyo doon nang wala pa kayo pinipindot, mag-error siya. Kunyari, hindi nyo pa napipindot siya, mag-error. Kaya dapat, bago nyo pindutin yung bomb test. Should be performed if bomb test fail. Semi-annual o annually. Usually, minimum kasi dapat semi-annual eh. Pero annually, yung mga... Sa Petron kasi, pupunta kami dyan is every quarter. Yung pa-preventive maintenance. On-site kasi marami. Kaya usually, isang linggo, inabot o mahigit yung technical team namin dyan. Then, replacement of sensor. Actually, itong unit nyo, sensor na lang papalitan natin. Itong unit itself, okay to eh. Tumatagal to, 7-8 years. Battery every 4 to 4 years eh. Pero more in sensor talaga pinapalitan. Then, syempre, pag pinalitan namin ng sensor to, with certificate na nakalibrate. Then, may indicator to na kapag yung sensor natin is pa-expired na, may lalabas na heart kung saan nakatapat yung pa-expired na sensor. Ano po lang indicator niya kung sakaling fail to bomb test? Nakalagay sir, bomb test failed, saka walang checkmark talaga. Later on sir, natin. I-check natin na, i-calibrate natin na ibabagsak talaga natin. Then yan, calibrate aftershock. Kaya importante na sabihin yung totoo. Kasi once na yung next na gagamit din ng MAD or nasa site na, ayun yan, i-bomb test or calibrate. Baka mamaya, magkaroon ng hindi maayos na reading. Kawawa naman yung gagamit.
Then sa calibration, yan, sinabi ko kanina, isisiro niya muna yung reading ng unit, which is yung tapasok sa pressure setup. No? Long press down button. Yan. Zero cal, yes. Yan. Isisiro nyo muna yung reading. Hindi nyo muna kailangan ng calgas. Kasi sa display natin, mag-indicate naman, pagsasabihin niya, span calibration. Tawag niya span. Saka kailanganin ng ano. Pero ito, sinisiro niya pa lang. Sensor refresh. Yan. Seconds actually yan, okay na yan, papasa na yan. Hindi, kung mapapansin yung sinasabi ko kanina, yung allowable kanina na range, dapat pasok. Yan, sir. Pag naubos, nandiyan Sir Basil, sino yung Gcash? Gcash na sa Gcash number na yan. Yan, zero. Long press na lang. Sir, ay na lang. Pero wala mo nang kasi sinisiro niyo muna yung Akala ko naka-record, hindi pala nakapindot. Madam Nicole. Yung Akala ko sampling line naka-record, is hindi pala ginagamit natin nakapindot. pang-detect sa confined space ng gas. Kasi Hindi, hindi naman paalam pwede mo natin kanina. ibaba yung 4XR o tatalian kasi yung old tradition tinatalian eh. Ang senaryo kasi, paano natin, ang sinabi kanina ni Sir Basil, no, pag-detect ng confined space is upper, middle, and yung lower ground. No? Hindi natin marireset kapag tatalian natin. Kasi kunyari may naread po siya sa upper pa lang, mag-read lang na mag-read. Habang binababa mo, ayun yung mariread niya. Hindi katulad ng may sampling line ka, reset ka na reset kung ano yung nare-read habang pumaba. Kaya importante yung 5X sa confined space. Kasi nare-reset niya dahil yung may hawak nito isa sa taas, sampling line lang yung binababa. Kasi kung sobrang pagtitipid yung iba ginagawa sir, ibababa yung 4XR, tatalian, ibababa eh, nag-alarm na. Yung sa taas pa lang yun eh, paano yung sa baba? Yun na importante, kaya yung sampling line importante. Yan na, pangalibation. Question lang. Applicable pa ba yung sa Play Store? Yung MSA? Yun sir, wala na talaga Wala na, yung no? Bluetooth sir. Opo, inalis na eh. Kasi Kasi baka, hindi ko magamit pa before. Ako nga construction namin. Huwag nang gamitin kasi hindi na-accurate yung reading. saka inaano natin sir, baka yung pagmula ng ignition eh. Kaya, Stick, pwede na yun. so, Yung Bluetooth device na makikita. wala lang sir. Hindi ka siya supported. Ibang test sir. About calibrate. Pag bumagsak sa ano sir? Yes sir, pag bumagsak sa BAM test. Then yung yearly na ginagawa namin sir, which is may certificate, calibration with certificate ang tawag doon. Yearly naman yun sir, kung kailan nyo na-purchase. Yun. Kaya may monitoring na kung dumadaan, kasi may nag-audit, third party o ano man, para na-check na dumaan sa supplier. Yun. May question pa bago tayo mag-proceed sa SCBA. Then kung may tanong lang kay sir, i-ano nyo lang kay Sir Romeo para maano natin address in the future. SCBA na tanong. Yung SCBA ito mga kalagay. Yung dust filter, ang pwede lang gawin na authorized mag-handle dito sa ano, ng gas detector sa pala. Is ito lang, ito lang pwede niyang palitan. Pati yung water stop. The rest, hindi niya na pwede buksan itong apat na screw dito. Ito lang talaga yun. Yung gas filter, pinapalitan yan. Disposable din tong gas filter. May spare naman doon eh. Kaya ito lang, screw type lang siya. Ordinary lang yan. And yung gas filter, parang ano lang, ano nang gagamba, bahay ng gagamba. Yun lang yan. Parang ostya, ganun. Yeah.
Then ingatan nyo yung unit kasi medyo pricey nga. Yung ganito pa lang is nasa 200,000. So, kaya si company itself nyo is nagpo-provide is para sa inyo talaga. Sa safety talaga yan. Kaya pakiingatan lang yung mga unit. Then charger din, importante rin yung charger kasi pag nawala yung charger, hindi gagana to. Eh, nasa 30 ata yung charger. Kaya mura siya. Pero yung ganong amount is yun, makakapagligtas ng buhay yun. Kaya pinurobay ni GNPD or GMEC na magkaroon kayo ng gas detector. Kaya ingatan nyo lang yung mga unit nyo. Then next tayo ngayon sa SCBA. Yan. Types of respirator, yan, nasabi naman kanina ni Sir Basil, no? Yung dependent on ambient atmosphere or independent, yung which is yung supply respirator na, no? Next one. Yan. Yung APR stick device, yan. Available sa amin to. Ito kung nakikita nyo itong ganito yung parang mask. May mga bumibili sa amin personally. Kasi CO ang pinipilter nito. CO lang. So, yan, ito with cartridge naman, with gas filter combination naman yan. Kasi merong areas na hindi talaga bababa yung oxygen. Tulad dito sir ngayon. May nagpipintura dito, halimbawa, yung trabaho nating work, painting, no? Hindi tayo gagamit ng SCBA kung kaya na may filter ng gas filter. Yan, ganun lang naman. Kung ano yung present na gas, importante, ayun yung gagamitin natin. Then escape device to, yan, usually may gumagamit yan. Kasi ang hindi naman 100% or majority na kinamamatay ng tao, hindi yung apoy eh. Yung usok. Usok talaga. O, maraming incident na nangyari sa atin. Yung huli ata yung, ano ba yun? City of the, ano, Soler ba yun? Yan yung may nag-suicide. Wala naman siyang binaril eh. Sinunog niya yung area, maraming nakulong na suffocate. Walang nasunog na tao, namatay sa usok talaga. Pero kung meron siyang ganyan, yung taong may dala niya, mabubuhay siya. Kasi kahit na-expose siya sa CO, hindi niya malalanghap. One time use lang ito, itong APR na tayo. Maliit lang yan, parang baunan lang pagka inugod nyo. Then, isa sa mga produkto na meron din po kami is yung, yan, independent of ambient air. Open circuit, which is meron kayong SCBA, no? Then yung airline system, meron din kayo. Then yung supply air respirator, escape device yan. Ayun na rin yung meron kayo. Then ito naman, closed circuit breathing apparatus. Ito yung isa sa, ano namin, pang mining industry or mga long duration sa underground. Wala siyang cylinder na with oxygen. Canister siya. KO2 technology yan. Yung parang nire-recycle natin yung hinangan natin. Usually ito magamit ito mining 4 hours duration yun. Ang pinapalira lang dito yung canister. Pero yung meron kayo ngayon is yung SCBA. Yan. Which is ito yung closed circuit. Yan, yung breathing apparatus natin. Or yung air express. Ito na yun. Ilagay mo na alas sa amin. Ito, may nakagamit na sa inyo ng SCBA. Safety. May nakapag-try na. Ito rin, isa lang sa basic. Kasi ito, may encounter nyo ito hindi lang sa GNTV. Sa mga malls, hospital, yan, meron niya kasi nakakapag-supply kami yan eh. Robinson, yan, SM, o lahat ng hospital meron yan. Usually meron na, nire-record na sila BPFP. Hotels, yan, mga casino, meron na SCBA para ma-encounter nyo or magawin kayo nung karoon emergency, magkaroon kayo idea kung paano paggamit or basic lang na paggamit ng self-contained breathing apparatus. Hindi lang bumbero gumagamit niya kasi ang application niya is marami. Entry to confined places, rescue operation. Yan, napaka-importante yan. Siyempre, once na may sumabog nang walang apoy, halimbawa usually, asahan nyo na yun na may mga toxic gases doon. Kasi ang SCBA, 100% talaga na mapipilter. Walang papasok kahit anong toxic. Safe na safe ka pag naka-SCBA ka. Kasi hindi mo lang ammonia pala yung sumabog. Wala apoy yung bagsak ka na kagad.
Then yun, firefighting, EN, 137 na siya, type 2. Yung isa nyo kasi na ginagamit is type 1. This is yun yung ganyang isa is type 1 yan. Pang ano lang siya, industrial. Pero itong Air Express 2 is type 2 na siya, no? 137, firefighting equipment na rin siya, industrial. Then refinery operation, naval operation, gas operation. Yan. Then ito is, then, core components niya, syempre number 1, yung cylinder. Yan, cylinder, no? Dapat nakakabit yan. Cylinder, pressure reducer, demand valve, yung pagkakabitan ng mass para ikabit yung demand valve. Demand valve siya kasi kung ano lang yung hinihinga natin, ay yung i-release niya. Kaya kung mahusay kayo lumaw, sumisid, matitipid yung hangin lalo. Kasi kung hindi huminga, hindi siya magre-release ng hangin. Mamaya mag-try tayo sa isa. Natin para ma-experience yung pag-suot nito. Then yung mask, yan. Ito yung mask niya, no? Then backplate and harness. Sa cylinder naman natin, yan. 6.8 liters siya, 300 bar. Service life 15 years yung cylinder nyo, no? Then hydrotest, hydrotest yan every 5 years. Ano ba yung hydrotest? Pinapasukan siya ng mas mataas na pressure ng hangin para ma-check kung yung cylinder ba is okay pa. Yan. Binubuksan yung loob niya. Yung pinaka-tawag dito. Pag yung hydrotest yan, binubuksan yan. Kaya parang capsule na lang talaga. Sinisilid sa loob yan. May camera pa yan. Para chine-check kung baka mamaya may damage na yung loob. Hindi lang yung labas. Ayun yung hydrotest. Every 5 years. Sa amin rin kami rin gumagawa. Yan, ito yung kanina, no? Yan, yung kanina isa, pag wala siya yung cylinder yan. Yung medium pressure line, dalawa yung hose niya, kaya huwag kayong alala kasi kala nyo baka may medium pressure line and high pressure line. Kaya, kasi. Sir, regarding sa cylinder, di ba may gauge yan? Tapos paano kina-compute yung oras ng para ma-deplete siya? Zero siya. Ito, yung actually may ano siya sir, tawag dito, yan 300 bar yan is equivalent sa 45 hours. Ay, 45 minutes, sorry. 45 minutes rated siya. Yung computation, double check ko siya pero meron per liters, 30 minute or 40 per minute per liters na. I-double check natin computation sir. I-multiply yung ano sir, no? Ano ba? 40 liters per minute. 45 minutes rated yan. Tapos kapag nasa pula na sir, kailangan nang evacuate. Then 7 bar yung mahinga nyo pagka yung normal breathing lang yan sir. Pipito naman to sir pag kailangan na mag-evacuate sir. So, Mas 10 may ilang- minutes pa kayo sir para May ilang minutes ka pa para Opo, mag-evacuate? 10 minutes. Eh, dito sa good question kayo sir, no? Ito naka 300 bar. Pag bumaba yan below 270 bar, hindi na siya safe gamitin. Hindi na siya pang operation gamitin. Kaya dapat monitor na 300 bar up to 270. Pinaka ano niya. Then alam ko may compressor kayo kaya dito na nire-refill to. Yun. Then yung mask nyo naman is ito, exclusive lang siya for SCBA lang talaga. Hindi siya pwede gamitan ng cartridge or canister. For SCBA lang talaga siya na for Air Express. Pero may model kami iba ng SCBA. This is yung NFPA. Kasi itong gamit nyo yung European na pwedeng canister ilagay din yung connect sa hose ng SCBA. Pero ito designate lang talaga sa Air Express cylinder lang. X. Then yan yung backplate niya. Yan. Kung mapapansin yung ergonomic backplate, may pagka-curve siya para yung comfort nyo pag suot-suot nyo siya is hindi kayo mangalay. Then harness with adjustable padded yan. Shoulder strap. Then hip belt. Yan. Adjustable lahat yan. Kasi iba-iba yung sizes natin eh. Merong malalaki, merong maliit pa yan. Then yung material ng ano natin, ng buong set na SCBA natin is fire retardant. Mas matagal siya. Syempre, unang-unang masusunog yung tao bago to.
Kaya yung question nyo kung masusunog ba yan, siyempre yung taong question na natin. Dahil ito, masunog to, tutong na yung tao talaga siya. Yan, yung gauge niya, yan, sinquestion kanina ni Sir, no? 300 bar. something. Yun nandito. Kaya siya may hanggang 400. Ito pang hydrotest. Pag ina-hydrotest yan, pumapalo na dito. Para ma-check yung tibay pa ng cylinder natin. Then 300, dapat hanggang 270. Yan, pwede natin gamitin sa operation. Then, pag bumaba siya ng 50, yan, ito talaga 50. Pag nasa operation na yan, 50 is escape time niya na. Around 10 to 15 minutes na lang yung tinatagal ng hangin. Kaya makalabas kayo. Mag-trigger, mag-a-alarm naman yan. Ay, mag-whistle. Mamaya, check natin. Then yung hangin niya is, pag na-refill niya today, yung hangin, base kasi sa, may, kasi sa ocean na 6 months. 6 months, no? Yung hangin, 6 months. Dapat papalitan. It's either pasisingawin nyo or gagamitin nyo. For training. Basta papalitan ng hangin within 6 months. Dahil yung kanina, yung demand valve, kung sinabi ko kanina, kung ano lang hinihinga nyo, yun lang yung i-release ni demand valve. Next. Carry case, meron siya para mas madali nyo mabitbit. Before pala, old lang yun dyan, may gulong kasi dati. Ngayon is inalis na yung block na lang. Meron tayo. Yung limitation of SCBA, syempre importante ito, weight and size. Yung SCBA natin, total weight niya is around nasa 12 kilos yan. 13. Parang nag-backpack ka talaga ng high school ka. Mabigat siya pag binuwan yung ganito. Pero pag suot-suot nyo na, is magaan. Kaya, try natin mamaya. Then, reduce sensors of ability. Siyempre, pag suot mo to, iba yung ngayon. Lalo na kung may salamin ka. Lalo may hirapan kaya hindi advisable. Kaya number 1 ka gumagamit talaga nito is physically fit. Kaya kung tanong niya, pwede ba sa may hika? Hindi po pwede. Kasi dapat lahat ng gagamit nito is tumaan sa training and physically fit. Pero in case of emergency, at least may idea yung may hika na gagamit ito. Or kahit may at least may idea lang siya paano niya ituturo sa mga kasama niya. Yan, cylinder capacity. Yung cylinder natin is 45 minutes rated lang. Kaya pag magre-rescue tayo or pupunta tayo sa isang scenario, yun, lagi natin isipin na mauubos yung cylinder natin. Makakala nyo is, alam nyo na pala yung pupuntahan nyo is around 1 hour bago kayo makarating, hindi over. Then, condition of SCBA, kaya may mag-check nito. Later on, meron naman tayong table kung paano siya i-check. Every day o may quarterly and may monthly naman. Then voice communication, yan. Pag suot nyo to, makakarinig, makakapagsalita ng mga idol, may diagram siya. Pero hindi lang compare sa wala kang suot. Kaya malilesen yung Kaya mas better kung marunong kayo mag-sign language. Meron din kaming MSA kasi na meron ng isang model, sir, which is meron si GNPD. Yung may radios or C1 may mic na pwede sila makapag-usap-usap. Donning, yung donning, ito yung pagdodong niya. Sabay mo na yung pag-test. Andun din siya nakalagay. Donning niya, then pag-check niya ng link is nandiyan sa video panood. This video will show you how to don your MSA SCBA in the right way. Please follow all steps very strictly. Make sure that shoulder straps are fully extended. Don the SCBA like a backpack.
Nag-actual dito. Close hip belt and tighten loose ends towards the front. Tighten shoulder straps until back plate fits comfortably. Most of the weight should still be on the hip. Take the demand valve and push the red button to switch it off. Insert nipple of demand valve into the coupling of the medium pressure line until it snaps. Check the cylinder pressure by opening the cylinder valve and reading the gauge. For 300 bar cylinders, it should be no less than 270 bar. For 200 bar cylinders, no less than 180 bar. The high pressure tightness test is performed by closing the cylinder valve and checking the pressure gauge. The pressure must not drop more than 10 bar in 60 seconds. To perform the test of the warning whistle, partially close the exit port with your palm. Press the green colour of demand valve to activate the flushing mode. The warning signal must sound at around 55 bar. Push the red button to switch off the demand valve. Take the mask and spread the head harness with both hands. Then place your chin into the chin stock and pull the harness over your head. Tighten straps, starting with neck straps, then temple straps, and finally forehead strap. To perform a leak test, completely cover the connector opening with your palm. Inhale and hold the breath. No air shall leak in. Open cylinder valve fully by turning hand wheel counterclockwise for about 2 turns until it stops. Do not force hand wheel into end position. Insert demand valve into the adapter of the mask until it distinctly snaps. Inhale sharply to activate demand valve. The SCBA is now ready for use. Breathe normally and quietly and perform your tasks. Sino pwede mag-try? Para at least isang tao lang. Girls daw. Hindi, kahit sino pwede naman. Dito lang naman din naman. Pabilisan. Number na lang, sir. Anong number ba? Sa attendance. Number. Papilan, sir. Ito pala. Attendance pala. Sir Romeo, pili kayo ng number. Anong number, sir? Ay, volunteer ko sa akin. Kayo, madam? Ayun, si madam pala. Okay. Mapalis ka ng jacket. Ay, salamin din. Dito lang naman, sir. Para at least ma-experience lang kung gaano kabigat. Hindi makakapal. Bali, ito, yung test na gagawin natin is pwedeng gawin yung kanina ng hindi suot. Kasi yung kanina, suot-suot niya na no? Pero itong test na gagawin natin para ma-check kung bumababa yung oxygen ng cylinder. Pwede natin gawin kahit hindi suot. Number 1 dyan, ma'am. Yan, nakatitingin niyo yung gauge, syempre. Then, make sure lang na itong demand valve is naka-off. Kasi pag naka-on yan, may indicator naman eh. Yan, tingnan nyo. Pakiramdaman nyo. Pag naka-off yan, pag naka-on yung bypass niya, sisingaw siya yung hangin. Kaya syempre, i-off nyo lang. Hindi yan sisingaw yan. Yan, ilang bar siya. Basically, 300 or hanggang 270. Ilan ngayon yan mo? Hindi siya pwedeng gamitin sa operation kasi 150. Sobrang baba talaga, no? Baka around 15, oo, yun na lang. Kaya hindi siya, yung for demo purposes, training, gamitin natin, no? Then, yung mag-testing na, no? Yan, connect the cylinder harness, height the cylinder coupling na, open the cylinder valve, then i-open na natin, no? Then check the gauge and cylinder gauge must be equal.
Tingnan mo yung ma'am. Equal ba yun? Tama. Yan. Then close the cylinder valve. Pa-close ako ma'am. Kasi naka-open yan. Then check for air leak kung bumaba yan. Kahit wala nang 60 seconds pag bumaba yung reading yan, ma'am. May leak yung hose. Hindi naman ha. Then check the bypass if working properly. Check if the whistles function. Sabay na siya actually, no, yung bypass kanina. Pag pinindot ko ito ma'am, naka-close yung cylinder. Ngayon, tatakpan natin to. Kanina, no, kaya tatakip mo. Then pag pinindot nyo to, daan-daan yung release. Parang pasisingawin nyo lang. Hanggang umabot siya sa 50 bar para ma-check yung whistle. Kaya dito. I-close nyo na ano nyo yung mga. Then pindutin yung bypass din. Pasingawin nyo lang. Isang pindot lang ma'am, bibitawan nyo lang. Tapos doon na kayo magpo-focus sa pagpapasingaw. Dahan-dahan nyo lang. Oo, sexy mama. Saka i-click ang pag-click na. Para ma-check yung whistle. Pero sa scenario, ito ano kasi ito yung wala sa mask eh. Pero pag suot-suot niyo yung mask, yung hinihinga niyo tatagal yan up to 15 minutes. Kasi nasa kamay niya kaya sumingaw na yan eh. Yan. Kaya pag nag-trigger alarm na yun, consider escape type. Yan. Kasi kung di ka mag-escape, dalawa kayo ng victim mo, i-rescue madadali. Ganoon naman ang ano ng victim. Iiwanan niya talaga yun. Kung kinakailangan. Hindi madalas sir, gano'n diba? Sabi nila. Yun. Then sa pagsusuot, kanina lang, yung video na lang tayo sa video para makita nyo. Kasi mayroong dalawang klase ng pagsuot. Yung iba kasi mga firefighter na pagsuot is yung naka-bend sila, gagana nila. Pero which is yun, kung kaya na mag-backpack type lang kanina. Then make sure daw na nakalosin yung mga strap, check yung strap. Parang backpack lang talaga ito mga nakalosin na yung ano. Yan sa video. Then syempre number 1, pag susuotin nyo ito, yung pinaka ano ng ulo ng ano, is yun nasa taas. Yan o, parang backpack lang. Ano ba, kaliwete ka naman. Parang backpack lang talaga siya. Parang backpack lang siya kung anong pagsuot niya. Okay. Tayo lang kayo. Sige ma'am. Hindi, mag-aaral nyo sa pagkaan. Yan. Hihilain nyo yung strap ma'am ng sabay. Pero nakabend pa kayo ganun. Kaya parang backpack lang talaga ma'am. Yan. Mabigat ba ma'am? Pati mamagaan lang. Tapos ito ma'am yung yung ano tayo dyan? Belt strap. Benches. Kita nyo lang kung po tawag dito. Pero sige lang kung ano yung chest strap. Yan. Ngayon, naka-off yan no ma'am. Kanina i-on nyo na lang. Ay yung kalat-kalat kanan ma'am. Yan, fully open. Sa practice, magagawa pa ulit yan. Sige po. Naka-open yung bypass natin ma'am. Yung red and black. Then open nyo po, fully open. Then check yung gauge. Then yung sa mask. Ito ngayon sa mask, kung pag i-play mo natin. Pero kasi sinari sa mask, nahihirapan sila magsuot dahil kinakapapa. Yung mga malalaki, usually, mabibilis mag-shoot yan eh. Totoo, compare sa mga babae. Kaya kakapain mo mama. Usually kasi pagka nakaganyan ka, yung tao kasi mahirapan siya ma'am, no? Kung nakaganyan. Kaya usually talaga nakaganyan para lumapan. Gusto connect lang siya ma'am. Wala kang pigilutin kahit ano. Saka ka mag-vibrate na. Sharp. Ganun lang. Practicein mo ito mga ganyan. Kakapain mo talaga. Yan, i-alisin mo ma'am. Para at least makakapam. Okay, pinutin mo lang. Pinutin mo. Okay, kabit mo ma'am. Hindi mo may nakasot sa ulo. Kaya napindot yung bypass. Yan. Ngayon, pag suot mo ito ma'am, pag suot mo ito, huwag kang mag-iisip na nahirapan ka huminga. Kasi may senaryo kasi na iniisip mo na yun, nasa isip na natin ang hirap huminga. Pero pag chinek yung oxygen level, may gas detector tayo.
normal yung area. Kaya nasa isip mo lang talaga yung takot. Ngayon, susuot mo ito, unahin mo itong tawag dito. Hindi, yung pinaka-lace niya para hindi malaglag yung mask. Yan. Ngayon, pag suot-suot mo, tapat mo lang, then yung mga strap, alalayan ka naman namin pag suot. Pinching. Then, hilain mo yung pinaka-mga buckle. Sabay siya. Unahin mo na yun. Papunta sa batok, ma'am. Batok mo. Tapos ito. Okay na yun, ma'am. Di ba pwede sharing, sir? Halimbawa, kukulangin kayo ng... Same talaga, 1:1. Kaya kung ano yung unit nyo, yun. Sir, ba kinulang? Oy, kulang mo ng mga 3 minutes. No, delikado. I-share. Kaya ma'am, kabit nyo ito, ma'am. Tingala kayo, ma'am, kanina. Ayan. Push to connect lang. Yan. Breathe kayo, ma'am. Ayan. Okay. Ayun, activated. Ayan. Picture kayo, ma'am. Picture. Anong flavor niya, Best ma'am? model. Dito ka, Nicole, dito ka. Actually, yung tawag dito. Ayun, rinig mo. Kaya magsalita ako. Rinig naman lalakasan mo lang talaga yung boses Yun nga, pero magaan, di ba, ma'am? Pero mas mabigat yan pag suot nyo na yung coat and trouser. Kasi may coat and trouser talaga, yung mga bombero, pati yung nila. Actually, yung training kami yan, talagang ako, hindi rin talaga ako tumagal. Kasi nahirapan na akong humingi, feeling ko Dahil ang bigat suot-suot namin Ang mabigat kasi yung coat and trouser, hindi itong SCBA. Ang coat and trouser talaga, kaya yung training talaga ng PFP is talagang sanay sila. Ano ba tawag sila? Parang hindi sila walang phobia sa mga masisikip o Oo, kasi pag suot ko talaga yung coat and trouser, talaga nakakatakot. Kala mo may himatay kami. Ayan, SCBA pa lang Ngayon, yung pagka doping niya, same procedure lang. Listen mo lang, ma'am. Yung black and red, yan. Ilain mo. Tapos, Pwede na mag-scuba diving, ma'am. bakal niya, ma'am. Yung bakal niya. Kung kaya nyo naman maluwag ba, ma'am? Maluwag pa ba? Iangat nyo gano'n. Iangat nyo na lang ng gano'n. Angat nyo na lang, ma'am. Gabi nyo na lang, ma'am. Ganyan. Sige, ma'am. Sige, pwede. Yan. Kaya. Ayun, matanggal lang yung tenga mo, madam. Yan. Practice lang talaga yan. Pagka usually kayo gagamit dito, ERT or something, pinapractice lang naman. Sa mga scuba diving, sir, mas malaki yung... mas mabigat. Saka yun sila underwater breathing apparatus. Saka ang parehas lang nila is yung hangin. Pero yun, sa mga nag-scuba rin, syempre hingin nyo rin yung certificate nung tawag dito, nung compressor. Kasi to be honest, baka 80 o 90% ng mga scuba refilling dyan is nahihigop yung CO. Oo. Kasi ginagamit nilang pang refill dyan, baka yung gamit sa vulcanizing. Ito. Kasi magastos yung compressor na may mini-maintain talaga yung grade B o yung breathable air. Kasi yung mga nasa diving, makapansin nyo, inuubo na kayo pagkatapos. Pwede ka na mag-scuba diving. May flavor to Actually, sarap yan flavor ng walk. May flavor pa. Strawberry ba to? Strawberry. Nice. Parang na-high si mama. Yung baka flavor na dito, sir Gumagamit na siya. Pero ngayon, at least ma'am, nakagamit na kayo. Tignan mo si ma'am, nakagamit. Strawberry. Sawa na si madam. Taga Baguio yun Sawa na pala si ma'am sa bago. Taga Baguio. Igurot na pala. Ay, hindi. Igurot. Sir Basi. Igurot niya mga yun. Yun, pag may question kayo regarding sa SCBA. May kasama pang fire Opo, yung fire helmet niya, ayun nga. Kaya ayun yung mabigat talaga Actually, ang hirap suotin pag suot na yun Kasi ang bigat. Tapos, ang sikip talaga. Parang ako, may experience ko sir. Hindi ko kaya talaga maging PNP. Kaya mahirap. Mahirap. Kaya yun. Sa parang rescue lang yun, sir. Pero kapag fighting lang naman, pwede na siguro. Yun, ngayon, nano natin yung gas detector, no? Then SCBA.
Kasi yan, mga magkakasama yun regarding sa pag-rescue or training o sa confined space lalo. Ngayon, magpuproceed tayo ngayon sa, dito sa tripod.